Coach Tim Cone, sinigurong isa si Juan Gomez Del Llano sa magiging future ng Gilas Pilipinas. Jamie Malonzo, pinakakawawa at apektado sa hindi pagpasok sa Final 12 ng Gilas. Bakit kaya? Marami ang nag-react sa hindi pagkakasama ni Juan Gomez Del Llano sa Final 12 ng Gilas Pilipinas. Pero kung tutusin, may isang player na mas mabigat ang sitwasyon ngayon, and that's Jamie Malonzo. Alam naman nating lahat mga chong kung ano ang pinagdaanan ni Jamie. Siya yung player na from being one of the brightest young stars sa PBA, pero bigla na lang nag-decide na lumipat sa Japan B-League. A major gamble, a big risk, pero mas hinabol niya ang mas malaking opportunity abroad. Pero ayun na nga, hindi naging maganda ang resulta. Sa Japan, limited minutes, kulang sa exposure at wala siya masyadong chance na maipakita yung kanyang full potential. Ang pinaka-worst part, pagkatapos lang ng 5 laro, na-terminate na agad ang kanyang kontrata. Literal na iniwan siyang nakabitin sa ere ng Japan. Patungkol sa kanyang comeback sa PBA, dyan na yung problema. Dahil sa pag-alis niya sa Ginebra at mas piniling pumirma sa Japan, ay nahaharap siya ngayon sa 3-year ban. At yan nga, yung malaking pader sa kanyang karir. Meaning, no PBA, no Japan team willing to gamble on him, no stable home. Kaya naman, ano yung natirang option ni Jamie? Ang sagot ay Gilas Pilipinas. Ito yung kanyang kahuli-hulihang pag-asa na mai-redeem ang kanyang basketball career, a national team opportunity at pagkakataong patunayan na isa siya sa mga elite Filipino basketball players. Kaya noong nakita si Jamie Malonzo sa preparation ng Gilas Pilipinas, ay marami ang natuwa dahil ito na yung pagkakataon ni Jamie na bumawi. Ito yung pagkakataon ni Jamie Malonzo para ipakita sa international scouts at sa mga Japanese teams na deserve niya na makakuha ng kontrata. Pero ayun na nga yung nangyari mga chong. Nung lumabas ang Final 12, hindi kasama si Jamie Malonzo. At doon nagsimula yung masakit na part. Hindi ito simpleng cut from the lineup lang para kay Jamie. Para sa kanya, career lifeline ito. Ito yung last window niya to rebuild his career. Si Juan Gomez Del Llano, oo, nakakagulat na hindi siya napasama sa Final 12. Pero bata pa nga ito at meron siyang koponan sa PBA na kanyang lalaruan. Pero si Jamie Malonzo, walang PBA dahil sa 3-year ban, walang Japan dahil walang nag-o-offer sa kanya, at ngayon, wala pang Gilas Pilipinas dahil hindi siya naipasok sa Final 12. Kung tutusin, siya talaga yung pinakakawawa sa sitwasyon ngayon. Umaasa siya na through Gilas, mababawi niya yung kanyang momentum, pero dahil hindi siya naisama sa Final 12, mas nawalan siya ng exposure, nawalan siya ng chance na maipakita yung kanyang value at i-revive ang kanyang basketball career. So ano ngayon ang landas para kay Jamie Malonzo? Meron pa rin siyang chance na mapasama sa Gilas pool next windows. Pero once na wala pa rin makapansin sa kanya na Japan teams, ay malamang sa malamang ay ang bagsak nito ay MPBL. Para sa akin mga chong, yan yung naging resulta matapos niyang iwan ang Barangay Ginebra sa ere para lang pumirma sa Japan B-League. Napakalaking sugal ng kanyang ginawa at hindi nga siya nanalo. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo sa hindi magandang kapalaran ngayon ni Jamie Malonzo? I-comment mo lang dyan sa ibaba. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Coach Tim Cone, sinigurong isa si Juan Gomez Del Llano sa magiging future ng Gilas Pilipinas. Sa inilabas na Final 12 ni Coach Tim Cone, ay marami ang nagulat na hindi na ipasok ang bagong recruit na si Juan Gomez Del Llano. At ang paliwanag nga
nitong si Coach Tim ay masyado pa raw maaga para kay Juan Gomez de Liaño. Bago pa raw ito sa kanyang sistema na triangle offense, pero maganda raw yung simula nito dahil nagkaroon na siya ng background sa sistemang ginagamit ng Gilas Pilipinas. Kaya napakalaki daw ng chance na by next time ay may papasok na ito sa Final 12. Sinisiguro nga ni Coach Tim na si Juan Gomez de Liaño ang pinaka magiging future ng ating national team. Dahil yan, sa kanyang skills at talent, ang tanging dahilan lang daw talaga ni Coach Tim kaya hindi ito naipasok sa Final 12 ay nangangapa pa ito sa kanyang sistema. Para sa akin mga chong, sayang talaga itong si Juan Gomez de Liaño. Pero kung merong mas nakakaalam kung ano ang mas nakakabuti sa Gilas Pilipinas, ayon ay si Coach Tim Cone. Kita naman kay Coach Tim na gusto niyang ipasok si Juan Gomez de Liaño, pero mas nanaig sa kanya yung mga mas pamilyar sa kanyang sistema gaya ni RJ Abarrientos. Naniniwala rin ako mga chong na si Juan Gomez de Liaño ang future ng Gilas. Kailangan lang talaga nitong mas matutunan ng triangle at once na mangyari yan ay makikita na natin itong muli na suot-suot ang Gilas jersey. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo sa paliwanag ni Coach Tim kay Juan Gomez de Liaño? Ano rin yung masasabi nyo na si Jamie Malonzo ang pinakakawawa sa lahat? I-comment mo lang dyan sa ibaba.